Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Holy Monday po sa ating lahat. Kahapon ay Palm Sunday at ito yung simula ng ating Holy Week or Semana Santa. And as always, I hope maayos nating makommemorate ang Holy Week ngayong taon. So matapos ng maaresto si dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste at matapos din na pumunta doon ang mga taga-NBI sa pangunguna ni NBI Director Medardo de Lemos, bigo silang dalhin pabalik si Arnie Teves pabalik ng Pilipinas. Ganun pa man, ang kinaganda lang din nung pinunta nila doon ay nakita nila at nakausap mismo si Arnie Teves. Isang pagpapatunay na talagang nadakip nga si Arnie Teves sa Timor-Leste at so far naman ayon sa NBI, maayos naman yung kinalalagyan ngayon ni Teves sa Timor-Leste. Yun nga lang, may sariling proseso ang bansang Timor-Leste. Kumbaga, hindi nila basta-bastang isinusuko sa bansang nag-request para sa isang taong tinuturing nilang fugitive na matagal nang pinaghahanap ang isang tao katulad ni Teves. May dinadaanang legal na proseso pa rin sa Timor-Leste at ito ngayon nangyayari ngayon kay Teves. So bale, ang mangyayari, magkakaroon ng trial si Teves doon. Kumbaga, titingnan ng korte ng Timor-Leste ang mga merits tungkol dito sa sinasabing red notice ng Interpol at sa request ng Pilipinas sa Interpol. Kumbaga, parang yung validity nitong red notice. So, ang mangyayari, magkakaroon sila ng paglilitis din doon. Pero, yung prosecution doon, hindi pwedeng makialam ang Pilipinas. Kumbaga, hindi pwedeng magkaroon ng representative ang Pilipinas sa trial na ito. So, it's, kumbaga, parang internal ito. Para lang ito sa bansang Timor-Leste. So, dito sa trial na ito, malamang, titingnan kung tama ba yun na arestuhin si Teves sa bisa ng red notice ng Interpol. So ayon nga mismo kay Attorney Topacio, may mga abogado na si Teves doon. At sabi nga niya, mabibigat itong mga abogado dahil isang East Timorese na dating Minister of Justice at isang ex-prosecutor ng Timor ang dalawang mga abogado ni Teves. Ngayon, ang mangyayari doon, ang kampo ni Teves ang magiging defense team at meron ding prosecutor doon. So itong prosecutor sa paglilitis na ito, ang nag-provide ng mga documents sa kanila ay ang Pilipinas. Pero hindi pwede yung mga abogado natin ang umupo sa paglilitis na ito. So dito malalaman ayon kay NBI Director De Lemos na maaari na ang itatakbo nitong paglilitis daw, ang pinakamaikling panahon nito ay 7 days at ang pinakamatagal or yung maximum ay 40 days. Ayon naman kay Attorney Topacio, hindi lang itong paglilitis na ito tungkol sa merits ng red notice. Kung hindi, isasama rin daw nila dito yung pagre-request ng political asylum para kay Teves. And aside from that, maaaring idulog din daw nila yung kaso ni Teves sa United Nations Committee on Human Rights. Pero ayon naman kay NBI Director De Lemos, parang walang puntos itong political asylum na hinihingi ng kampo ni Teves. Dahil nabalita na nga dati na 2 beses nang tinanggihan ng bansang Timor-Leste na bigyan ng political asylum itong si Teves. At isa pa, kapag sinasabi kasing political asylum, ang pwedeng humingi nito ay yung mga taong sinasabing ginagawa ng political persecution. So kumbaga, ang mga halimbawa dito ay yung mga taong nawawala ng karapatan dahil sa kanilang political belief or paniniwala, o di kaya ay yung mga ginigipit ng gobyerno dahil sa kanilang ibang paniniwala o ibang political belief. Yung mga ganitong kaso, maaaring magkaroon ng tsansa na mabigyan ng political asylum. Pero yung kay Teves kasi, wala namang ganito na nangyayari except talagang hinahabol siya ng gobyerno natin dahil nga may mga kasong isilang palaban sa kanya na may kinalaman sa murder. So hindi lang yung murder kay Roel Degamo na dating governor ng Negros Oriental, kung hindi pati dun sa mga nadamay nung araw na pinatay si Degamo. And at the same time, noong 2019, meron ding kasong murder pa itong si Teves. Plus, of course, idineklara din siyang terrorist ng Anti-Terrorism Council. Kumbaga may mga kaso rin siya about terrorism na kung saan sinasabi na di umano ay nag-finance ito ng terrorism act or terrorism group sa Negros Oriental. So kumbaga walang kinalaman yung political persecution dito. Kaya nga sinasabi ni NBI Director De Lemos, dahil isa rin siyang abogado, sinasabi niya, parang hindi ito lulusot kung ito yung hihingin nila, yung political asylum. Ngayon, yung tungkol naman sa United Nations Committee on Human Rights na kung saan isasabit din daw nila o idudulog nila itong kaso ni Teves, parang sa tingin ko medyo malabo rin. Kasi kumbaga,
Kung may nalabag mang rights or human rights kay Tevez, meron ding mga nalabag na human rights dun sa mga naging biktima niya. So, kumbaga, hindi ito masyadong malakas or talagang may bearing para mapagbigyan si Tevez. Plus, of course, illegal na yung pagstay ni Tevez sa Timor-Leste dahil wala na nga siyang passport, kinancel na ito ng Philippine government. So dito pa lang makikita natin na parang mas malaki yung chance na ma-deport talaga siya pabalik ng Pilipinas dahil unwanted foreigner na siya dun sa Timor-Leste. Kasi hindi na magiging legal yung pagstay ng isang tao sa isang bansa, lalong-lalo na kung wala siyang legit na pasaporte. But anyway, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa ginagawang trial ngayon kay Tevez ng Timor-Leste Court. Kung mag-a-agree ba sila na tama lang yung pag-aresto ng Interpol kay Tevez at dapat siyang ibalik sa Pilipinas para harapin yung mga kasong isinampa laban sa kanya. Although inamin din daw ni Tevez kay NBI Director De Lemos na talagang isa sa mga dahilan kung bakit di siya bumalik ng Pilipinas ay dahil natatakot na siya sa kanyang buhay, maaaring totoo rin naman talaga ito na talagang may banta sa buhay ni Tevez dahil sa dami din ng di umano yung mga naging biktima niya. Pero wala siyang choice. Kasi sa Pilipinas nangyari yung mga krimen. So natural, doon talaga siya lilitisin. Ang tanging maaasahan niya lang dito ay yung pagbibigay ng proteksyon ng gobyerno natin sa kanya na walang masamang mangyari sa kanya sa sandaling tumuntong siya uli sa kanyang bayan sa Pilipinas at harapin ang kanyang mga kaso. Kasi hindi rin pwedeng baliwalain ng Timor-Leste itong mga kaso ni Tevez sa Pilipinas. Dahil si Tevez ay isang Pilipino at yung mga sinasabing krimen na inaakusa sa kanya ay nangyari mismo sa Pilipinas. So dito sa mga kasong ito, ang talagang may jurisdiction dito, yung talagang may karapatang humawak ng mga kasong ito, ay ang Korte ng Pilipinas. And this is all for now mga kaibigan. Let us hope na sana mabigyan nga ng tamang hustisya yung mga nasayang na buhay at maparusahan yung talagang may gawa nito. Hindi yung kung sino-sino lang ang inaakusahan, kung hindi yung totoong mastermind. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi. Again, blessed Holy Monday sa inyong lahat. And God bless.